Pag-usapan pa natin ang epekto ng oil price hike sa buy and sell ng sasakyan kasama si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, dahil ba sa tumal, no? Nagpapadiscount na ba itong sina Romeo o nagbibigay ng mga special packages o binababa yung presyo sa kanilang binibentang unit? Yes, Pops. Actually, kilala naman kasi itong si Jamaligs, no, na mababa or binababaan niya talaga yung presyo ng mga sasakyan. Pero yun nga, ang sabi niya, kahit mababa yung presyo ng mga sasakyan niya, hindi naman na nako-compromise yung quality ng ano. Kasi yung common na issue kapag sa buy and sell, di ba? Kapag alam mo yung lumabas na yung sakit, so hindi mo na kayang maibalik doon mismo sa binilan mo. So ngayon talagang customer satisfaction ang kanilang concern. And, pero ngayon, paano niya iniengganyo yung mga would-be customers nila na bumili? Parang napakasakit sa bulsa ngayon, ano? Kung ngayon ka bibili. Yes, Pops J. Parang hindi nga rin practical bumili ngayon. Mahal pa ng gasolina at diesel, ano? Anong ginagawa nila? Pang-entice? Yun, sa price pa rin sila bumabase. So kung dati mababa na, talagang binababaan pa na. Talagang ano na sila doon na basta may mabili lang, basta may lang, may mga makabili lang at isa pa may sila mga free delivery. Yun din yung nila kung hindi kaya ng hindi nila kayang makapunta doon mismo sa garahe para i-pick up yung unit. Sila na yung magdi-deliver. Yun nga lang masakit din yun para sa kanila kasi ngayon nagbababa sila ng presyo, Francis. Anong epekto noon sa kanilang mga pamilya, sa buhay nila? Yun, Pops J, buti nga daw kahit papaano may pailan-ilan na lang pumupunta. Unlike kasi before nang hindi pa pumapalo. Marami talagang 10 to 15 units ang nabibenta sa minsan sa isang araw, madalas isang linggo, no, na mahigit na 20 units na nabibenta nila. Pero ngayon talagang paisa-isa, dalawa-dalawa. Francis, ito ba puro fuel cars ba ang kanilang binebenta o may mga hybrid o e-vehicles din? So far ngayon yung binibenta niya, yung mga nasa garahe nila or yung automall niya, puro mga gas engine na or gas diesel engine na sasakyan. Wala pa naman siya so far na ibebenta na e-vehicle. Pero alam natin, Pops, mas mabenta ngayon ng mga electric vehicle. Mahaba ang pila. Balita natin. Paano ang ginagawa nila, Francis, kapag may nagsauli na unit? Pops J, open naman daw si Jamaligs na kunin, no? Lalo na actually, may dalawang kliyente na nga siya na ibinalik yung unit sa kanila dahil una, hindi na daw talaga kaya yung taas ng presyo ng mga gasolina at diesel. At siya naman, kaya naman daw. Binabalik niya rin naman. Buyback. Yes, buyback. At kung magkano yung kaya niya ibigay, yun na lang yung binabalik niya dun sa mga naging kliyente niya. Okay, bukod sa pagiging car dealers, naghahanap ba sila ng ibang pagkakakitaan habang matumal itong industriya ng pagbebenta at pagbili ng kotse? So for Pops J, ito yung talagang pinaka-kabuhayan nila. Nakafocus talaga sila dito sa buy and sell. At saka sa content creation. So talagang kahit pa paano sa walang balak mag-shift dun sa mga electric vehicles o hybrid. Kasi yun yung mabenta ngayon, no? Una, matipid. Hinahanap wala kang gasolina o diesel. Yes, Pops J. Pero so far ngayon, dito sila nakafocus kung paano pa nila masusustain yung negosyo nila dahil nga sa nangyayari. Tiis-tiis mo na. At syempre, matumal talaga. Minsan nga, Pops J, para daw nilalangaw yung garahe nila dahil wala halos dumadalaw. And unlike talaga before, nung magkaroon ng crisis na talagang dinalayo talaga, Pops J. Okay, maraming salamat. Mobile Journal Francis Rivera.